Amen. Wow. Did you feel the presence of the Lord? Amen. Parang ano lang yan parang mahina lang, no? So gusto kong sigaw natin na totoong naramdaman natin ang Panginoon. Amen? Wow, no? Parang pagod na talaga. Hallelujah, hallelujah. Yes, we exalt Jesus. And welcome to the second service of COG General Trias. Wala ng West, no? Kasi tayo po ay nag-iisa na lang sa General Trias. No? At ako po'y natutuwa to see you again. At it's good, no, to be in the house of the Lord. Sabihin mo sa katabi mo, ako'y nagagalak na narito ka. Yan. Let me start by having this picture. Kilala niyo ba siya? Kung sino siya? Kilala niyo ba yan? Ito. Kung kilala niyo po ito. Yan. Kilala niyo na siya ngayon? Ayan, si General Douglas MacArthur. Siya ang nagsabi na, I shall return. Wow. No, si General Douglas MacArthur, one of the bravest general, no, of the American Army. Yan po siya ang during their time, no? Bakit kaya nasabi niya yon? Dahil noong World War II, I think, no, ng sinurprise attack, no, ng Japanese Empire, no, ang Pearl Harbor kasama ang Pilipinas. No, nabigla ang mga Amerikano kasama ang mga Pilipino, kaya importante talaga na tayo po'y laging handa. Amen? So, hindi sila handa, no? Kaya sila po ay na-surprise. So, they don't have any choice. The President of the United States advised the general to retreat and go back to the United States. So, ang susundo sana sa kanya ay submarine, no? Pero pinili niyang boat na lang ang magdadala sa kanya sa Mindanao. And there from Mindanao, he was sailed to Australia. At sa Australia, dito niya sinabi na, I shall return. Wow, no? I shall return. At tinupad niya po talaga na siya ay bumalik after 3 years and liberated the Philippines from the hands of the Japanese Empire. Now, in the Bible, mayroon ding isang tao na nagsabi na siya po ay babalik. Amen? Sabi ng ating Panginoon, siya ay babalik. Amen? Siya ay babalik muli. Yan po ay sinabi niya sa John 14:2-3. Sabi niya, in my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, anong sinabi niya? Wow, again? I will come again and receive you unto myself. That where I am, there ye may be also. Wow. Babalik ang ating Panginoon. In the gospel, no, there is a parable about the 10 minas or the 10 pounds. Mga kayamanan na mayroon daw isang nobleman who went to a journey. And before he left, sabi niya, pinatawag niya yung kanyang 10 servants at sinabi niya na iiwanan niya ang mga pilak na ito. Iwanan niya yung mga minas na ito. No? Pag sinabi nating minus, it is about 3 month wages of the person, no? 3 months wages of person during that time. Can you imagine that? Napakalaki. But this also represents a tool. This also represents our talents. This also represents our gift, no, na iniwanan ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Yung nobleman doon represents God Himself. Na nung siya po ay umalis, iniwanan niya tayo ng mga kaloob. Remember, lahat tayo ay may mga kaloob. Sabihin mo sa katabi mo, may kaloob ka. Yan, may kaloob ka. No? At ipagsusulit natin yan pagbalik ng Panginoon. Kasi sabi niya, after He gave out, no,
the minas, no, to the 10 servants, ito po ang sinabi ng Panginoon in Luke 19 verse 13. Sabi niya, occupy till I come. Ulitin ko, occupy till I come. So sumaglit muna tayong manalangin. Ama, maraming salamat po sa iyong mga salita. Patuloy kaming naniniwala na ito'y buhay at patuloy na nagbibigay sa amin ng pag-asa, Panginoon. At patuloy na magbibigay sa amin ng panibagong pananampalataya, Panginoon. Dahil alam namin that faith comes from hearing and hearing your word. Comes from knowing you and knowing you more, Panginoon. Maraming salamat na muli ay muling maitanghal, Panginoon, ang iyong mga salita at aming mapapakinggan, Panginoon. Tulungan mo po kami, Panginoon, na ito ay aming mai-apply sa aming mga buhay, Panginoon. Pagkat sinabi mo na mapalad na ang nakikinig, ngunit mas mapalad ang taong gumagawa ng mga salitang ito, Panginoon. Maraming salamat na totoo ng iyong mga salita ay laging ilawan sa aming daraanan, Panginoon. At patuloy itong magniningning at i-guide ang bawat isa sa amin into your awesome presence, Panginoon. Mangusap ka, Ama, at patuloy na ikaw ang maluwalhati sa aming kalagitnaan. Ikaw ang maitanghal, ikaw ang maparangalan. This is your day, Lord. In the name of Jesus we pray. All will say, Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Wow. Occupy till I come. No, I have chosen this message because of the light of what is happening in Israel right now. No, alam naman natin, hindi lingid sa inyo. No, the footages are so vivid. No? They are so graphic. Na alam natin kung paano napakaraming namamatay at napakaraming ding banta sa bayang pinili ng Panginoon. At yan po ang Israel. Many people now around the world hate Israel because of what they are doing to the Palestine people. At ito po ay may, palagay ko, may kinalaman sa mga hula sa Biblia patungkol sa mga huling panahon at muling pagbabalik ng ating Panginoon. Sabi niya nga, occupy till I come. Ibig sabihin, dapat may gagawin tayo hanggang siya po ay bumalik. Kung kayo po ba ay isang, let's say, amo, at may iniwan kayo sa inyong mga servants, at you are expecting something in return na ito po ang kanilang alagaan at palalaguin. At kung ikaw ay bumalik, ay wala itong nangyari. Ano po ang iyong mararamdaman? Siyempre, magagalit kayo, or worst, ay baka kukunin nyo na ang inyong binigay na kapital para sa kanila at ibigay doon sa taong karapat-dapat na bigyan. Yun po ang sinabi sa Biblia in the whole passage of Luke 19, nakalagay doon na nung bumalik ang nobleman, which represents God, ay mayroong mga tao na, or mga servants niya, ang ginawa ang lahat para mapalago ang binigay sa kanilang kapital. Ang binigay sa kanilang mga talents, ginamit nila. In short, figuratively, para sa kapurihan ng Diyos. Pero mayroon namang isang tao na hindi niya ginamit. Tinago niya, binalot niya lang ito at hindi niya ginamit ang kaloob sa kanya. Alam niyo po ba ano sabi ng Panginoon sa kanya? Sabi niya doon sa inutos niya yung isang tauhan niya at sinabi, kunin. Ang mga talentong yan, kunin lahat ng kaloob na yan sa kanya kasi hindi niya ito ginamit. At ito'y ibigay mo sa doong mapagkakatiwalaan. Kaya nga sabi niya, those who have less, will have the least. Kasi kukunin ng Panginoon ang nasa kanya na hindi niya ginamit. And those who have plenty will have more. Dahil ginamit niya ang kanyang kaloob para sa kapurihan ng Panginoon.
Amen? Sige, palakpakan po natin ang Panginoon. Yes. Ano po ba ang ibig sabihin ng occupy? Pero bago yan, no, sabi ko nga, at pinili ko ito in the light of the second coming of the Lord. At in Luke 21, no, na doon binanggit na Lucas lahat kung ano-ano ang mga sinyales ng pagbabalik ng ating Panginoon. Kasama na doon ang paglitaw ng Antikristo, ng mga false prophet, no, na which is very very rampant nowadays, no? Ang wars and rumors of wars, nation against nation, kingdom against kingdom. No? Nandun din yung mga matalinhaga na mga pestilence, no? Na katulad ng COVID-19 at ito'y naranasan na rin po natin. No? Even families will revolt against members of the families. Yun yung mga senyales na sinabi ng Panginoon. Even the heavenly bodies, the cosmic bodies, no, will be disturbed. Pupula, no, ang kalangitan. No? And one of the distinct sign na binigay doon na gusto kong maunawaan natin ay ito. No? Sabi sa Luke 21 verse 20, sabi doon, when you see, makinig po tayo, when you see Jerusalem being surrounded by armies, you will know that its desolation is near. Isa kasi sa mga tanda sa pagbalik muli ng ating Panginoon ay ang pagkasira ng bayang Israel. Yung pagkasira ng kanyang bayang pinili. No? Kaya nga sabi doon, pag napapalibutan na, no, ng mga armies, strong armies, ang bayang Israel, and we knew na napakarami na nag-express ng kanilang desistance and warnings sa ginagawa ngayon ng Israel. Iraq, Iran, even Saudi Arabia, no, although yung Qatar ay nag-mediate ngayon, Saudi Arabia, Egypt, no, sa taas naman Syria, no, lahat ng mga, na even China, which is far, a little bit farther, nag-express din na mag-ingat-ingat ang Israel of what they are doing to the Palestinian people. So, I think it's not far. God is coming back. Are you excited? Naku, parang walang excited. No? Parang walang excited para bumalik ang Panginoong Jesucristo. No, maybe because we are so engrossed still in the affairs of this world. Ano pa tayo parang ang dami pa nating gustong gawin sa mundong ito. Ano? At sana, ang gusto nating gawin na yan ay para sa Panginoon. Amen? Hallelujah. Palakpakan po naman natin ang Panginoon. Yes, God is true to His promise. He will come back again. Sabihin mo sa katabi mo, Jesus will come back again. Okay, in verse 21, ito po yung ginagawa ng ibang mga fanatics, ng ibang mga extremist. No? In verse 21, sabi diyan, then let those who are in Judea flee to the mountains. Let those in the city get out, and let those in the country not enter the city. Dito sa ating lugar, mayroong mga ganyan May mga religious group na ganyan. They are now in the mountains living, no? Nagkumuha sila ng mga bahay doon sa mga hilltop, sa mga mountaintop, no? Because they believe in this passage. Sabi naman ng Panginoon, walang nakakaalam, tama po ba? Hello? And if you are ready, kung tayo po ay ready naman, kahit saan po tayo, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Amen? Naniniwala pa kayo doon? Sige, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ulitin ko, kahit saan tayo, kahit anong sitwasyon natin, kung tayo may tiwala sa Panginoon, hindi kinatatakutan, kung hindi kinasasabikan ang pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Although, sa verse 22 down, makikita natin dyan yung sobrang pasakit na danasin ng mga tao because of the wrath of God. But we as a church, no, believe in the premillennialist side.
No, na ibig sabihin, no, before these things happen, no, our church has already been caught up by the Lord. No, nauna na, no? Others believe that this is a simultaneous event when God pours His wrath. Ganun din yung pag-akyat ng mga tao na may tiwala sa Diyos sa langit. Na simultaneous event. Kasi sabi ng Biblia, lahat na nagtitiwala sa Panginoon are not destined to wrath. Amen? Fair ba yun? No? Fair yun, di ba? Na lahat, kung ikaw po ay sinukumang buhay mo sa Panginoon, fair lang na hindi ka na paparanasin ng Panginoon ng tribulation. Hindi ka na paparanasin ng Panginoon ng wrath na ibubuhos niya sa kanyang muling pagbabalik. Amen? No? So, let us be prepared. Now, this is the truth of the matter that many wouldn't even like to hear. Hello? No? Wouldn't even like to hear. But since we are a full gospel church, and gusto natin lahat ay ipipreach, now we preach the second coming of the Lord. At ang gusto lang ng Panginoon for us to be ready is to occupy. Everybody say, occupy. No, paano ba tayo mag-occupy? Now, let us first see what occupy means. Occupy means, in the Greek, pragmatiomai. No, pragmatiomai. Nang ibig sabihin ay, to be occupied in anything. So, ano ba ang ginagawa natin? Yun po yung ibig sabihin ng occupy. So kung tayo po ay naniniwala sa Diyos, ibig sabihin we are occupied dapat. Hello? We are occupied dapat ng mga bagay na makadiyos. Ayaw natin na madatnan tayo ng Panginoon na iba ang ginagawa. Hello? Remember, God said, He will come back like a thief in the night. Walang nakakaalam. No? Alam nyo, yung pagbabalik muli ng ating Panginoon would be full of surprises. Again, ulitin ko, full of surprises. May mga tao na magsasabi na, Lord, nagprophesy pa nga ako sa iyong pangalan, naglilingkod naman ako sa iyo. No? Pero sabi nga natin, all our works will be tested. All our works ay dadaan sa apoy. Pag ito po'y nasunog, ibig sabihin, pansarili lang po yun. Amen. Ang tatagal lang at papasa lang doon sa test na yun ay ang mga bagay na ginawa natin ng totoo sa ating kapwa. Hello? Ang mga bagay na totoo na ginawa natin sa ating kapwa. Hello? Yun lang po. Ang mga bagay na ginawa natin sa ating sarili, hindi po yan papasa. Ang ginawa natin sa ating kapwa, yun po yung papasa. At of course, yung ginawa natin para sa kaharian ng ating Panginoon. And in those days, no, many will say, Lord, Lord. No, but sabihin ng Panginoon, away from me, you who are evil doer. Yun ang sasabihin ng Panginoon. So, what occupies you, resembles or shows of what is a kind of your occupation that you are doing until Jesus comes. To make legitimate gain or bear fruit, kailangan yung tumubo, mag-multiply. Ang binigay sa iyo ng Panginoon. Nung una, means probably yung binigay sa iyo, little lang po yan, but kung faithful ka sa mga liliit na yun, ay pararamihin at pararamihin at pararamihin ito ng ating Panginoon. Amen? So those who can be trusted in little things, ay yun po yung binibigyan ng Panginoon ng chance to be into another level of blessing. Take control, or feel or reside. Say, for example, if this is a place, empty place, ang COG sanctuary, we occupy this now. Amen? We fill this place.
No, yun po ibig sabihin ng occupy. Occupy mo yung gentry. No? Kasi nga, ito yung place kung saan tayo dinala ng Panginoon upang ipahayag yung kanyang kaligtasan. We are actually shouting, Born Again Pilipinas. But unless we do our part in this place, walang Born Again Pilipinas na mangyayari. It starts from cell to cell. Hindi po yan nangyayari na buong Pilipinas kaagad. Whatever we are doing in our community, yun na po ang magiging dahilan kung bakit magkakaroon ng Born Again Pilipinas. Amen? Born Again Pilipinas. Feel and reside. Paramihin natin ang mga taong nagtitiwala sa Panginoon. And then of course, to perform. Ano ba ang ginagawa natin? Ano ba ang mga functions natin? So we are children of God. That is our office. Yun po yung ating kalagayan. Hello? Pag sinabi mong occupy, meaning piniperform mo ang responsibilidad ng isang anak ng Diyos. Yun po ibig sabihin ng o-occupy po natin. So, now, I want us to have a simple points na magtatatak sa ating mga puso. I made it very simple para tuwing malala natin ang preaching na ito, ay yun lang pong babanggitin natin, yung 3 points. So, how do we occupy? Actually, I've already shared this to the CLDP graduates kagabi. And ito rin ang isi-share ko sa inyo ngayon, para po tayo ay madatnan ng Panginoon na nag-occupy. These are the 3 things that we should do. Okay, number 1 is grow. Number 2 is glow. And number 3 is go. Okay? Grow, glow, and go. Ang grow, ito po yung mga nagbi-build ng sarili natin, ng muscles natin, nagpapalaki sa atin. Kung wala tayong kinakain na grow, alam niyo po ba na hindi tayo lalaki? Pag kulang kayo sa karne, kulang kayo sa protein, ay hindi kayo mag-grow. Whereas, kung hindi tayo kakain naman ng mga bagay patungkol sa ating panlabas, na features, hindi tayo mag-glow. Okay, lahat po ng pagkain na glow ay patungkol sa panlabas natin na katawan. Para sa hair natin, para sa mata natin, para sa teeth natin, para sa skin natin, para sa lips, lahat ng mga nakikita, glow po yan. And then go, para po tayo magpatuloy. Amen? Ito po yung mag-energize sa atin. Para habang tayo nag-aantay sa pagbabalik ng ating Panginoon, may enerhiya tayo papunta sa dulo. Kasi sometimes victory is perseverance. Sometimes victory is spelled perseverance. Kasi kahit na you have started right, if you have ended wrong, wala din. Amen po ba? Kaya kailangan magpatuloy tayo hanggang sa huli. Sabihin mo sa katabi mo, kailangan pala magpatuloy. It's good to have a momentum. Now, it's good to have a momentum to start right, but it is more important to end right. Amen po ba? Hanggang sa dulo, dapat po tayo ay kumapit sa Panginoon. Amen po ba? Amen. So let us first go to the first one, which is grow. Tagalog po ang babasahin ko, Colossus 2:6-7. Sabi diyan, dahil tinanggap nyo na si Kristo. Lahat ba dito nakatanggap na kay Kristo? Okay, sabi diyan, bilang Panginoon, ano daw dapat nating gawin? Mamuhay kayo ng karapat-dapat sa Kanya. Patuloy kayong lumago. So says, dapat stop na tayo. Hindi. Dapat ang buhay Kristiyano ay hindi tumitigil sa pagtuklas, sa pag-aral, at sa paglago. Ang buhay Kristiyano is a continuous and life
process. Never ending. Wala pong retirement sa pagiging isang Kristiyano. Tandaan po natin yan. Hello? Wala pong retirement. Ay, hindi na muna ako maging Christian. Oh, hindi pwede yon. Kailangan tayo po ay patuloy na lumalago. Ay, parang puno na ako eh. Wow, sana all. No? Ano na ako, alam ko na lahat yan. No? Hindi na ako hindi na ako mag-aaral. Alam ko na lahat. Wrong. Kasi hindi mo kayang ubusin ang wisdom at knowledge na mayroon ang ating Panginoon. Kahit ilang beses mo basahin ang Biblia, ang verse, tandaan po natin to, ang verse na yan, ilang beses ko na yan binasa. No? Ilang beses ko na rin yan pinreach. Pero bakit nag-iiba siya? Bakit napakayaman ng salita ng Diyos na hindi natin kayang ubusin? Kaya kailangan patuloy at patuloy tayong magbasa at magbasa ng salita ng Diyos. Sige, palakpakan po natin siya. Hallelujah. Lumago, tumibay, at magpakatatag. Yan po ang dapat nating gawin habang tayo po ay nag-aantay ng muling pagbabalik ng Panginoon. Okay, sa English version, yan pong sinabi. So then, just as you receive Christ Jesus Lord, continue to live your lives in Him. Rooted, built up, and strengthened in faith as you were taught, and overflowing with thankfulness. So, ganun pala dapat tayo mag-grow. Paano? Una-una, we must be rooted. Sabi nga natin, rooted. Okay? We must also be built up. So, unahin muna natin ang rooted. Ano? So, meaning pala ng live your lives, sa Griego, ito po ay paripatio, or to walk around. Ito yung nakikita ng tao sa atin. No? Yung paripatio. Yun po yung nakikita ng tao sa atin. Kung ano ka at saka sino ka. The way you talk, the way you mingle with people, no, the way you listen, no, the way you relate with other people. Yun po yung paripatio. So sabi ng Panginoon, dapat namumuhay tayo na tama ang pakikipagkapwa-tao natin. Kasi how could you say you love God if you do not love your neighbors? Sabi nga ng Juan, sinungaling ka. No? Pag ginagawa mo yun na, ay, mahal ko ang Diyos, pero yung tao na nakikita mo ay inaayawan mo at hindi mo minamahal. So, paripatio is the way you walk around. No? So, punta tayo sa rooted. Dapat daw tayo maging rooted for us to grow. No? If you notice, no, yung mga puno, kung hindi sila nag-uugat, konting hangin lang, dumadapa sila. Amen? Kasi hindi sila rooted. So, kailangan pala in order for us to be strengthened and in order for us to grow, kailangan nakaugat tayo. Rooted deeply, no, sa mga aral ng ating Panginoon. And one way na tayo po ay uugat, no, sa mga aral ng Panginoon is things like this na ginagawa natin. No? Kaya nga, sana hindi tayo lumiliban. Kasi biruin mo, 1 week, isang araw lang. Isang oras nga lang eh. Hello? Isang oras lang in a week ang inihiling ng Panginoon para kayo mag-ugat. No? Pero hindi pa natin nagagawa. Kaya nga, konting unos lang sa ating buhay, umaaray na tayo. Nadadapa na tayo. Nasusugatan na kaagad tayo. Why? Because we have not rooted deeply in our relationship with the Lord. Ang sabi sa Efeso, no, 3:17-19, then Christ will make His home in your heart as you trust Him. Pag binigyan natin ng pagkakataon ng Diyos na talagang pagkatiwalaan ng lubusan, hindi lang yung true lip service. Ananiwala ko sa Diyos. No? It's one thing to trust God with your confession. It is another thing, no, to trust God fully. Yung alam mong wala ka nang inaasahan kung hindi siya.
Alam mo yun, yung kahit na mayroon ka bang ibang option, pero ang pinili mo ay siya. Minsan kasi, pag wala na lang option, saka tayo pumunta kay God. Totoo ba? Bato-bato sa langit, ang tamaan ay magbago na sana. Di ba? Minsan, last option natin si God. Alam nyo, napakasarap sa isang Diyos na damhin, na kung napakarami siyang choices, napakarami tayong choices, pero ang pinili pa rin natin ang ating Panginoon. Minsan, ang nangyayari sa atin, pag may choices tayo, wala na muna si God. Pero kung wala ng choice, kaya pumunta tayo kay God. Kaya minsan at madalas, ang ginagawa ni Lord ay ilalagay Kanya, tandaan po natin, ilalagay Kanya sa isang sitwasyon na wala ka ng ibang choice. Napakalungkot. Di ba? Kuwari, na-aksidente ka na, hindi ka na makalakad, wala ka ng ibang choice kundi lumapat kay Lord. Pero pwede namang hindi. Di ba? Na pwede ka naman na masigla sana na lumapit kay Lord na buong buo. Pero pinili mong paluin mo na ni Lord para wala ka ng choice. Yan ang nangyayari madalas. Pero blessed is He. Kaya, hindi ko ito malimutan. Gusto ko i-share ito sa inyo. Meron ko kakilala na isang pastor. Sabi niya, pumunta daw sila sa kulungan. No? Quickly lang to. Isang kulungan. Ay, dalawa silang pastor. Ay, nakita niya yung isang napakalaking kasalanan na preso at sabi niya doon sa lalaking yun, napakapalad mo, you are blessed. Kasi pinatawad ka ng Panginoon at nakilala mo ang Diyos. Sabi niya doon sa tao. Kinurek daw siya ng kasama niyang pastor. Sabi niya, hindi siya yung blessed. Ang blessed ay ang mga taong wala rito. More blessed sila dahil hindi na nila kailangan maranasan ang pait ng kulungan, ang hirap ng kulungan, ang hirap na mawalay sa mga magulang at sa mamahal sa buhay. Yun ang blessed. Ang blessed ay yung mga tao na alam nilang mali, hindi na nila ginagawa, therefore hindi na nila niranasan ang consequence, ang masamang consequence ng kasalanan. But sometimes, ganun talaga matigas ang ulo natin. Kaya even me, a lot of my failures in life sa ngayon are product of my wrong decisions, of my sins, of my mistakes. Amen? Pero, syempre, it's not too late. Amen? It's not too late na tayo po'y bumalik sa ating Panginoon. So sabi dyan sa Efeso, your roots will grow down into God's love and keep you strong. And may you have the power to understand, as all God's people should, how wide, how long, how high, and how deep His love is. No? Pag pinagkatiwalaan daw natin ang Diyos, doon lang natin siya makilala ng lubusan. Amen? Kasi alam nyo, people don't go to church and don't get more deeper into the things about God because they do not understand God. At ayaw nilang walang sagot sa kanilang katanungan. Pero alam niyo po ba, the truth is, hindi lahat ng ating mga katanungan ay may kasagutan. Kasi kung lahat ng ating katanungan ay may kasagutan, that is not faith anymore. Amen? Ang gusto ng Diyos ay nagtitiwala sa Kanya kahit hindi pa nakikita o hindi pa napoprove. Ganun po ang faith. Amen? Nagtitiwala at nagiging sure siya sa isang bagay na hindi pa nakikita. So, the key to trusting God is knowing God. No? Is knowing God. Sabi natin, knowing God. Kasi ang mga tao kailanman hindi magtitiwala sa isang bagay o isang tao na hindi nila kilala. Sino dito yung nagtitiwala sa isang tao na hindi niya kilala? Wala. O nagtitiwala kahit hindi kilala, nagtitiwala, or kahit na nga minsan kilala natin hindi pa rin tayo nagtitiwala. So, para magtiwala tayo sa Panginoon ng lubusan, ay kilalanin natin siya ng lubusan. Amen? Kaya siguro hindi ka makapagtiwala sa Panginoon ng lubusan kasi mababaw lang din ang pagkakilala mo sa Kanya.
Subukan mong kilalanin pa siya ng mas matindi pa, mas matinding pananampalataya ang maging mayroon ka. Amen? Hallelujah. Kaya it is easy for us to judge people eh. No? Kasi nga, we do not know them. Di ba? Kung napanood lang natin sa TV, pumatay, naku, ano talaga yung taong yan? Di na pa natin kilala, dinudge na natin. Pero kung ang nanay noon, ang tanungin mo, ay hindi ko siya i-judge kasi kilala ko siya eh. Alam ko kung bakit niya nagawa yon. Di ba? Nakuha yung diferensya. Kailangan kilalanan natin ang Diyos na ating sinasamba. So in order to grow, hindi lang dapat tayo nagro-root. Dapat we are built in the good foundation, which is Jesus. Di ba? Ang build is an architectural term, while grow is an agricultural term. But in business, no, you cannot grow kung wala kang binild. No? You cannot grow something na hindi pa na-build. So, una-una talaga, magbi-build ka muna. Ano? At yun po yung ginawa natin. We have put our trust in Jesus. Yun ang pinakauna-una muna. And then, of course, His words, yun po yung mga basic na mga foundation dapat na meron po tayo. Yung CLDP 1, yun po yung foundation. And kung naka-build na tayo sa rock na yun, which is Jesus, then we could easily grow. And madadatnan tayo ng ating Panginoon na lumalago, matatag, at tumatayo. Amen? Palakpakan po natin ang Diyos. Secondly, hindi lang dapat tayo nag-grow. Dapat tayo ay nag-glow. Nag-glow dapat tayo. Nakikita dapat ng mga tao ang kabutihan ng Diyos sa ating mga buhay. Sino ang magsasabi na mabuti ang Diyos kung hindi tayo? Amen po ba? Sino ang magpo-prove sa lahat na totoong may Diyos kung hindi ang kanyang mga anak na nakaranas ng kabutihan at katapatan? Pero minsan, we keep it to ourselves. Parang damot naman natin. Kung hindi natin nalala kung sino ang nagginamit ng Panginoon upang tayo ay maligtas, siguro yan ang reason kung bakit hindi rin tayo humahayo. Hindi rin tayo nag-share. Kasi nakalimutan na natin yung taong nag-share din sa atin. Hindi tayo thankful kung ano mayroon tayo ngayon. Ano ba mayroon tayo ngayon? Salvation. Wala po yung iba nun. Kaya lang tayo malungkot minsan because we are still preoccupied with the things of this world. Papasukin natin si Jesus sa ating mga buhay and we will glow. So dapat hindi lang daw tayo nag-grow, kundi nag-glow. Sabi ni Pablo sa 1 Thessalonians 3:12, sabi diyan, as for you, may the Lord teach you to love one another and all men with growing and glowing love resembling. So ibig sabihin nun ay, yung glowing love, ito po yung nakikita ng tao na ginagawa natin sa ibang tao. Hindi yun pagmamayabang. No? Kasi yan po ay katunayan na nag-work si Lord sa iyong buhay. Kasi ang totoo naman talaga, tayo po ay may pagkapalpak. No? May medyo ang tao ay, ang lining niya lagi ay pansarili lamang. Yun po yung totoo talaga. Ako lang ba yung nakaramdam nun? Tayo po ba talaga selfless lahat? Nung una, tayo rin naman talaga ay selfish. Totoo yan. No? Kahit hindi kayo magtaas ng kamay, ay yun po ang sinasabi ng Biblia. Na everybody has sinned. And everybody's business is only for himself. Amen? Pero, nang maranasan na natin ang pagmamahal ng Diyos, nag-iba na tayo. So, ibig sabihin, kung tayo po ngayon ay mapagbigay, hindi kayo yun. Hindi kayo yun. Si Lord yun. Amen? Kung kayo ngayon ay mabait sa kapwa, hindi kayo yun. Si Lord yun. Amen? Hallelujah! Palakpakan natin ng Diyos. Yan ang totoo. Nire-reflect lang natin ang karakter ni God sa ating mga buhay. In Matthew 5:16, sabi diyan, let your light shine before man, that they may see your good works. At sino mapapurihan? And glorify your Father which is in heaven.
So biblical pala yung pinapakita natin ang ating kabutihan. Biblical yon, hindi po yun pagmamayabang. Basta ang pinagmamayabang mo ay ang Diyos at ang kabutihan, hindi pagmamayabang yon. Amen? Amen! Kasi po ito ay magpapatunay na may Diyos na nag-i-exist. Amen? Alam naman, gawin mo lahat ay masasama, ipapakita mo. Di ba? Paghariin mo pa ang kalaban. Amen po ba? Naalala ko tuloy yung sa Shine na yan, ang sitwasyon ni Moses. No? Nung si Moses po ay bumaba sa Mount Sinai, nang siya po ay tumanggap ng Ten Commandments, no? After days of fasting and communicating to the Lord, nang bumaba siya, ano nangyari? Siya ay punong-puno ng glory ng Panginoon. Oh, grabe yung ano niya, grabe yung radiance ng kapangyarihan ng Diyos sa kanyang muka. Ngayon, tingnan mo yung katabi mo, kung may radiance pa ba yan. Tingnan mo yung katabi mo. Ayan, tingnan mo. Nag-glow ba siya? Nag-glow? Nag-glow ba? Amen. Alam nyo, dapat may glow tayo. Hello? Dapat may glow tayo bilang Kristiyano. Ano ba yung aura mo? Ang aura mo ba ay suplada? Ang aura mo ba ay mayabang? Ang aura mo ba ay kailangan titingin-tingin din minsan tayo sa salamin, ha? Baka ang aura natin ay mayabang, pwede tayo magbago naman. Amen po ba? O yung aura natin ay parang suplada, o ganito na talaga ako eh. Pwede ka baguhin ng Panginoon. Di ba? Ano? So, gusto ko lang malaman natin yung history ng belo. Alam niyo ba yung belo? Yung nilalagay sa, nilalagay sa ulo na hanggang ngayon ay ginagamit pa rin. Tama po ba? Ginagamit pa rin yan yung belo. Pag nagsisimba, sabi ko sa nanay ko, Nay, bakit ka nagbebelo? Sabi niya, kasi sabi ni Father, magbebelo para daw, parang holy tingnan. Pero ganito yung, sa Biblia, ito yung gamit ng belo. Nang si Moses po ay bumaba, ay hindi siya makausap, takot yung mga tao sa kanya. At nung kausapin siya sa mga tao, ay talagang hindi obra. Kaya ang ginawa ng Moses ay nagtakip siya ng mukha, nagbelo po siya. No, hindi yung nagpapaganda ng skin, ha? Nagbelo po. Nagano siya, nagtakip para makausap niya sila Aaron at makausap niya yung mga congregation. Yan po ang gamit ng belo. At wala na, sa Old Testament, wala na akong nababasa patungkol sa belo. Doon lang. Pero bakit may nagbebelo pa rin hanggang ngayon? Na? Talaga bang sinag na sinag? Sobrang holy, no? Sobrang bang holy? Bakit kailangan may belo? No, ganun pala yung ng belo, yung kanyang function. Pero alam niyo po ba na in the New Testament, sinabi ng Biblia na dapat tayo ay wala ng belo. No, sabi ni Pablo, dapat tayo open na. Dapat pinapakita na natin ang ningning ng Panginoon sa ating mga buhay. Amen? Dapat talagang makita ng tao na, ay may Diyos to ang taong to. Kita mo yan. Nilibre ako. Ay, hindi naman. Ibig sabihin yung kabutihan, di ba? Kaya pala siya ganun. Kaya pala siya nagniningning, kitang-kita ko sa mukha niya. Kahit siya walang ipin, grabe. No? Kitang-kita ko. No? May buhok naman siya, pero nagsishine. Di ba? May buhok naman, pero bakit siya kumikinta? Nagsishine siya. Because of the glory of God. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ito ang sabi ng Biblia sa 2 Corinthians 3:18. Sabi diyan, and we all who with unveiled faces contemplate the Lord's glory are being transformed into His image with ever-increasing glory which comes from the Lord who is the Spirit. So unveiled faces na dapat tayo. Bukas dapat ang ating mga buhay. Wala tayong tinatago at dapat ay kung ano tayo sa simbahan, ganun din tayo sa bahay at sa workplace. Amen. And last, ay hindi lang dapat tayo nag-glow, dapat din tayo nag-go. Kasi ito yung huling utos ng ating Panginoon eh. So pagbalik niya, in-expect niya na yun ang ginagawa mo. Amen po ba? Ano daw dapat ang ginagawa natin? Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always
to the very end of the age. Sabi ng Panginoon ay dapat we will start from our doorstep and go to the far-flung places of the world. And then to the end of the world. Pero alam mo po ba na hindi naman kailangan na tayo po ay pumunta sa Australia, sa Canada, sa El Salvador, ganyan po, para masabi natin na tayo po ay nag-ends of the world. The doorstep of the world, our doorstep is actually the beginning of the world. Pag lumabas na po tayo niyan, world na po yan. Yan na yung world natin. Pag bumalik na tayo sa ating bahay, yun na yung end of the world natin. Amen? Kaya, ibig sabihin lang, kahit saan ka, pwede kang gamitin ng Panginoon para ipakilala siya sa mga taong wala pang Kristo sa buhay. Amen po ba? Yes, yun po dapat ang gagawin natin upang tayo'y madatna ng Panginoon sa kanyang pagbabalik. We are growing, glowing, and going. Pag ginawa natin po yun, ang sasabihin ng Panginoon pagbabalik niya ay, well done, my good and faithful servant. Welcome to my home. Yun po ang sabi ng Panginoon. Palakpakan po natin po siya. Hallelujah. I want to end in this. I want to end in this. In Matthew 16:26, sabi diyan, what will it profit a man if he gains the whole world and yet forfeits his soul? In this world, we can probably survive the greatest sickness or pestilence, katulad ng COVID, wars, probably may mga nangyaring mga sunog, mga incident. We could probably survive that. Pero, kung wala tayong Jesus, we cannot survive hell. Alam ba natin yun? No? Na pag wala tayong Jesus sa ating buhay, pwede tayong makaligtas rito sa lahat ng bagay. Pero hindi tayo makaligtas sa impyerno. Kung wala tayong Jesus na ine-expect na babalik muli at susunduin tayo. Sabi sa 25, atras tayo, for whoever wants to save his life will lose it. But whoever loses his life for me or for my sake will find it. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Can we all stand? I invite everybody to stand. Hallelujah. Hallelujah. Sabi ng kasulatan, sa huling araw, siguraduhin ng Panginoon that every knee will bow and every tongue shall confess that Jesus is Lord to the glory of the Father. But then, during that time, for some, it will already be too late. Amen. Sasabihin niya po yan. At lahat ng tao ay luluhod. Magmamakaawa pa yung ibang tao. Magmamakaawa sila. At isisigaw nila, Lord, totoo na ikaw ay Lord. Pero huli na ang lahat. Amen? Today, I want us to again renew our commitment to the Lord. Renew and making sure of our relationship with the Lord. Hindi ko to pinapagawa madalas, no? Pero I want us, every one of us, pwede ba tayo lumuhod lahat para sa Panginoon? Pwede natin gamitin, luluhod po tayo. Amen. Luhod po tayo sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Pwede tayo lumuhod. Yan. Hallelujah. Let us pray to the Lord. Hallelujah, Lord. Nakita mo ang iyong mga anak na nakaluhod, Panginoon. Maybe we have not done this sa matagal na panahon, Panginoon. Maybe, hindi nga namin naisip, Panginoon, na magagawa pa naming lumuhod sa iyo dahil sa kabisihan ng mundo. Pero you deserve, Lord, na luluhuran, O God.
Kailan pa ba kami luluhod sa iyo, Panginoon? Kung huli na ang lahat? O kung kailangan ka lang namin, Panginoon? Today we are doing this, O God, because we're renewing our commitment to you, Panginoon. Come on, church. You can raise your hand to God and renew your commitment to the Lord. Lord, we are your people, O God. Lord, sinisigurado namin, O God, na ikaw ang aming Diyos. Ikaw ang aming Panginoon, O God. Kaya tulungan mo po kami, Panginoon, na patuloy na masunod ang iyong kalooban sa aming mga buhay. Hindi namin kaya, Panginoon. Tulungan mo po kami, O God. Gusto namin madatnan mo kami, Panginoon, na lumalago, nag-grow, at naghahayo, Panginoon, ginagawa ang kagustuhan mo para sa amin, O God. Patawarin mo po kami, O Diyos, kung kami po'y nagkulang at hindi namin nagawa ang lahat ng ito, Panginoon. Maraming salamat na you are a God of several chances. And one of these chances now, Panginoon. Maraming salamat na pagtanggap muli sa amin, Panginoon. Maraming salamat na walang hanggan ang iyong pagmamahal at masagana at sapat ang iyong biyaya sa bawat isa sa amin, Panginoon. Maraming salamat, God. Thank you for this marvelous opportunity, Panginoon, to kneel upon you, Panginoon, to kneel to the King of Kings and Lord of Lords. This we pray in the mighty name of Jesus. All will say, Amen and Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Makakatayo na po ang lahat. Giving is part of worshiping. To all who desire to give, you may give your tithes and offering through online bank transaction. Details are provided below.